Hello mga ka-vibes, kumusta po kayo lahat? Unang-una po sa lahat, maraming salamat sa mga nag-subscribe at sa mga mag-subscribe pa at sa mga bumabalik sa aking munting channel. Magandang buhay sa ating lahat. So may wishing coins po ako dito. So isip-isip na po kung ano pong gusto nyong hilingin sa Panginoon, sa universe, sa mga angel guides, angel spirits. So ito po ay para kay Scorpio. So hello mga Scorpio. So ito po ay para sa June 1 hanggang June 15, 2025. So tingnan po natin kung anong magaganap at nagaganap na. So hingi po tayo ng guide, angels guides, angel spirits, universe. Ano pong mensahe nyo para kay Scorpio. So tingnan po natin. So ano? May ibang ano dito, mag-asawa na may mag-asawa ditong Scorpio na wala naman silang masyadong problema sa kanilang financial. Sa Scorpio na sagap ko, wala silang masyadong problema sa financial. Meron ditong bagong na-promote sa kanyang trabaho. Sa company na yan, na-promote siya o mapopromote pa lang na regular kaagad or biglang ma-surprise siya na makuha niya kaagad yung ganyang posisyon. Meron ditong parang may binenta na negosyo or binenta na gamit. May nagbebenta o bibintahan. Meron mag-asawa talaga siya na sa financial light yung problema lang nila. Yung mga anak nila mabait naman. Meron ditong bagong mag-asawa, kakakasalang nila. Meron ditong bagong mag-asawang kakakasalang nila. Yun, okay naman yung na nila, pamumuhay. Yung plano nila, yun, nagkasundo sila. Talaga, full of love. Yun. Full of blessings yung nila yung pagmamahala nila. Kinasal na sila or kaasal pa lang. Yun, may bago dito may nasagap din akong enerhiya dito na mag-asawa din, nagta-travel or nag-adventure. Yung babae medyo bata, yung lalaki medyo may edad na. O yung lalaki ang bata, yung babae may edad. So, sila? Adventurous. Yun, may adventurous energy ako na dito. Mag-asawa, mag-jowa. Na sila, magbibiyahe ng short distance or long distance na travel. Ito yung energy na ko. May nagkaubo. May nagkasipon. Inom po kayo lagi ng tubig. Tubig po. Inumin, huwag yung malamig. Yung normal lang na water. Pag may ubot sipon po kayo, huwag masyadong sa malamig na, lalo na yung mag-aircon, please po, huwag masyadong magbabad sa aircon, lalo na kung sipon at ubo, may ubo kayo. Kung pwede, i-off muna yung aircon ng mga ilang oras lang. So, huwag masyado. Kasi hindi siya healthy I-stop muna yung aircon ng mga ilang oras lang. Huwag masyado itodo. Lalong na pag may ubot sipon kayo. So, meron ditong niloloko, nagpaloko, at maloko. Depende po yan. Meron ditong martyr na tao. Parang nagpaka-martyr na lang siya. Kahit alam niyang niloloko na siya. Parang nagpaano na lang siya, martyr siya dahil sa kapakanan ng kanilang mga anak. Nagpaka-martyr na lang siya kasi wala na siyang opsyon, wala na siyang matakbuhan.
Napaka-martyr na lang siya kahit alam niyang niloloko siya sa kanyang partner, na alam niyang may ibang nilalandi. Napaka-martyr na lang siya kasi may edad na siya. So, yung energy na yan, nasa sa inyo po yan. Kung ipagpatuloy niyo po inyong pagka-martyr, kayo din po ang magsasuffer. Kung alam niyo naman na niloloko kayo, wag niyong ipilit na parang happy kayo. Pero kahit alam niyo na nahuli niyo na siya, physically nahuli niyo na siya na kasama niya, yung ano na yan, or by call or by text, nabasa niyo or narinig niyong may kausap siya na medyo iba na, yun. Mas maigi na yung mag-usap kayo. Anuhin niyo yung partner niyo para makonsensya siya. Yung kausapin way of ano talaga. Yung kausapin niyo na parang hindi away, yung malumaymay na pag-uusap. Kasi sabihin niyo kaagad sa kanya na nanuhan ko na mayroon kang iba. Usap pag wala, wala namang magnanakaw na amin kaagad. So, nagdepende po yan sa partner nyo. So, ang Panginoon na pong bahala sa kanya. Basta ikaw, at least wala kang ginawang kalukuhan sa side mo. So, bad karma is come. Bad karma is darating din yan para sa kanya. O anumang karma na ibigay sa kanya. Sa taas. Kung wala kang ginawang mali sa inyong relasyon, so, Panginoon ang bahala sa kanya. Pero una, mag-usap muna kayo. Kung ayaw niyang aminin, nasa sa kanya na yan. Kung ipagpatuloy niya pa rin yung paglalandi niya sa iba. So, meron din ditong, ginabayan po kayo dito. May nag-birthday po dito ng 8. May 8, may 5, 9, 6, saka 12. Meron ditong nagabay po sa inyo na spirit guides sa inyo. Wala na po dito sa mundo. Ginagabayan po kayo mga Scorpio. Meron ditong may anak na ina-abandon. Hindi naman siya ina-abandon talaga. Parang anak niya, pero parang wala na siyang pake. Wala na siyang contact. Wala na silang communication. So, yung anak nyo, kausapin nyo, magkipag-communicate po kayo. Or ikaw yung hindi na nakipag-communicate, hindi yung anak nyo ang hindi nakipag-communicate sa inyo. So, communication po. Yan talaga naanuhan ko dito. Meron po ditong kung pwede po magdasal lagi po kayo. Sinasabi ko lagi, before po kayo lumabas sa inyong tahanan, mag-sign of a cross, magdasal. Depende po yan sa relihiyon nyo. Magdasal po kayo bago po kayo lumabas ng inyong tahanan, na walang mga bad enerhiya, mga masamang taong makalapit sa inyo. Kasi mayroon ditong mga bad enerhiya, mayroon akong naanuhan ditong disgrasya disgrasya na sinasadya. Na disgrasya. Sinasadya siya. Mag-ingat-ingat po sa daan. Kung magbibiyahe po kayo, mag-ingat-ingat kung nagmaneho po kayo. Before kayo magpaandar sa inyong sasakyan, 4 wheels man or car or motor or kahit bisikleta, before kayo magbiyahe na mga ganyang sasakyan, i-check nyo po muna na walang diferensya, yung mga makina, lalo na yung mga sasakyan, motor, na mga walang diferensya, yung gulong, yung makina, i-check nyo po muna before kayo magbiyahe, before nyo paandarin, before kayo umalis. Or before nyo pa paandarin yung engine. Kasi may discuss talaga kung anuhan dito na hindi siya sinadya, pinaplano talaga.
I-check nyo po muna yung mga sasakyan nyo, lalong-lalo na yun sa ilalim, dito sa may sa mga sasakyan, yung car. Check nyo bawat kung anong meron, lahat, before nyo paandarin. Kasi may anuhan ko ditong aksidenteng sinasadya pinaplano. Meron din aksidente ang anuhan dito na sumalpok. Meron din ditong enerhiyang nasagasaan. In Jesus' name. Magdasal po kayo. Huwag po kayong basta-basta Ingat-ingat po. Hingi po ng proteksyon sa Panginoon. Magdasal. Lagi po, bigay po sa Kanya lahat. Meron ditong mahilig siya sa manok, fried chicken. Ayaw niya ng gulay. Mahilig talaga siya sa chicken, fried chicken. May iba dito hindi mahilig ayaw niya ng isda kasi ano ba to? Masangsang ba to? Yung amoy ng isda ayaw niya. Ito mahilig sa manok na walang sabaw, yung fried chicken talaga, yun mahilig dito. May mahilig. Or yung mga anak niyo mahilig. Kain-kain din ng gulay minsan. Kasi yung gulay, yung pinaka-the best na vitamina sa ating katawan. Gulay. Kahit hindi kayo mahilig sa gulay, at least, parisan nyo na ng preskong carrots, or kamatis. Hindi yung kamatis na piniprito yung presko talaga ng kamatis. Yun, kung ayaw nyo ng gulay, parisan nyo ng Pag kumain kayo ng fried chicken, at least may carrots dyan na katabi. Bawat kain nyo, o di kaya kamatis. Huwag masyadong maalat na pagkain. Scorpio. Wala naman akong yan lang ang na-feel kong hinihiya sa Scorpio dito. Sumakit, may dito. Teka. May dito na prostate. Prostate sa mga lalaki. Meron ditong naanuhan kong inihiya na may sumakit ng tiyan. Light lang naman. Depende po yan sa kinain nyo. May sumakit na tiyan dito Meron akong wishing coins dito. Yes or no? So, mga Scorpio, anong gusto nyong hilingin? So, isip-isip na po, ano pong gusto nyong hilingin sa Panginoon, Universe, Angels, Spirits, and your guides. So, pwede nyo pong i-post, stop muna yung video, tapos kung nakaisip na kayo kung anong gusto nyong hilingin, i-play nyo na uli. So, 3 seconds lang po ito, hiling-hiling na. So, ilagay ko na ito sa aking mahiwagang baul na baso. So, hiling-hiling na po. So, 3 seconds lang po ito. So, in 3, 2, 1. Oh. Mga Scorpio, pasensya na po. No daw po muna sa ngayon. So, kung ano mang hiniling nyo sa Panginoon, hindi daw po muna. So, huwag maging sad, huwag maging emotional. So, may rason ang Panginoon bakit hindi daw po muna. So, sa susunod ay maging yes na yan. So, sa ngayon, hindi daw po muna. So, huwag pong panghinaan ng loob. Magdasal, una sa lahat, magtiwala sa Panginoon. So, hanggang dito na lang po muna tayo. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Paalam.